lahat. So ito na, mga kababayan, nako po, unahin lang po natin, mga kababayan, etong kay Sara, no? Posible kaya mga kababayan na si Sara Duterte ay kasali sa may warrant or kasama sa aarestuhin ng ICC? Yan ang malaking tanong ngayon mga kababayan. Kasi po, kung napansin nyo po mga kababayan, nag-una at nakapokus kasi kadalasan lahat, itong kaso ni Digong sa Crimes Against Humanity ay mula sa Davao. So, ngayon mga kababayan, iilan sa mga witness doon, si Edgar Matubato, si Arturo Las Cañas, at itong si Asierto, no? Asierto at saka si Garma, ay nakabase po ito sa Malacanang na. Itong si Asierto, si Garma, sa Malacanang na, presidente na si Digong nito. At yung sa Davao naman ay Mayor si Digong at si Sara, itong si Edgar Matubato at si Arturo Las Cañas. Tapos, si Asierto at si Garma, ayun na nga, sa president na si Digong. So, ngayon mga kababayan, marami pong mga katanungan ngayon na posible bang kasama si Sara sa aarestuhin or panghuli siya na magkaroon ng warrant of arrest? Kasi mga kababayan, napaka-imposible naman na itong mga general, no, yung mga dating general at si Bato, si Bongo ay kasali samantalang si Sara hindi. 'Di ba? So, kung tutuusin, isa din si Sara sa wiwitnessan ni Arturo Las Cañas, mga kababayan, na si Sara ang pasimuno ng tukhang sa Davao kasi nag-umpisa po mga kababayan itong war on drugs ni Digong, mayor si Sara. Presidente si Digong. 'Di ba? So, mga kababayan, ang pinag-uusapan dito ay yung mga AJK, no? So AJK, mga kababayan, pasok na si Sara dun. So, eto mga kababayan, ipakita ko sa inyo itong naturang balita ngayon na posible bang pasok si Sara. Kasi according mga kababayan, dito sa balita ng GMA News, ay si Sara ang utak, no? Utak ng tukhang sa Davao. At yan po ay pinatunayan ni Edgar Matubato. Ito po mga kababayan, GMA News po ito ha. Maging mga aligasyon. Pakinggan ninyo ha mga kababayan. Kusahang si Vice President Sara Duterte naman, inakusahang nagpasimula ng Oplan Tokhang nung siya'y mayor pa ng Davao City. Inilahad dyan ng nagpakilalang dating miyembro ng Davao Death Squad sa pre-trial investigation ng International Criminal Court. Dawit din sa mga alegasyon ang leader ng Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo Kibuloy at ilang nakaupong senador. Hala. Panawagan ko po sa Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na mag-iingat po at huwag po magkumpiyansa talaga sa halimaw ng Davao na si Vice President Sara Tambalos Duterte. Mga traidor po itong mga ito. Humarap si Las Cañas sa media mula sa di binanggit na lugar sa labas sa bansa kung saan natapos na ang pre-trial investigation sa kanya ng International Criminal Court Office of the Prosecutor. 186 pages daw ang kanyang affidavit at may binigay pang notebook na naglalaman ng lahat ng nalalaman niya sa mga pagpatay na iniutos umano ng dating Pangulong Duterte, maging mga alegasyon laban sa mga anak nitong sina Vice President Sara at Congressman Pulong Duterte. Tinanggap ito ng Office of the Prosecutor as exhibit. And meron ako mga graph na ginawa ko about the delays in anti-crime task force, Genius Crime Task Force, and nung naging mayor, si Sara Duterte. Ma'am Ayon Brenda, kay hello Las po. Cañas, kasunod ng mga pag-usisa ng media sa mga riding in tandem sa Davao City na pumapatay noon at walang nag-iimbestiga, nilikha ni Sara Duterte nang siya nang naging Davao City Mayor ang Oplan Tokhang. Hala, ayan na. Ayan na mga kababayan.
Yun palang pagpatay, no? Yung mga uso palang patayan noon, mga kababayan, na mga riding in tandem, yung mga naka-helmet, ay ano pala yun? Utos pala ni Sara yun. Naku po, ito na mga kababayan, patay ka dito. Kaya nga ang Maynila ngayon mga kababayan ay, no, ang City of Maynila, naglabas si Yorme Isko ng panukala or ordinansa na bawal itong mga nakamotor na naka-helmet at may gamit na mga face, yung tawag doon yung mga parang ano ni Monkey Puweng, yung bandana, yung ganon-ganon na towel, hindi tinatali, bawal. Kailangan kapag ka nag-helmet ka, open siya, helmet yan, tapos kita ang mukha. Kasi sa Davao mga kababayan, ginawa kasi yan noon ng mga riding in tandem, no? Na tawag dito, uso yan noon mga kababayan sa pangunguna at utos daw ni Sara. Patay ka dito, Sara. Actually mga kababayan, ako po yung nagtatanong din po kung sakali bang kasali ba si Sara. Mga kababayan, tanong ko lang, paki-comment nga kung yes or no. Kasali ba siya? Yes or no kung hindi. Mga kababayan, imposible naman na si Sara ay hindi kasali dito sa tawag dito, Crimes Against Humanity. Siya na ang mayor. Siya na ang mayor mga kababayan noong 2016. At kung naalala ninyo mga kababayan, ang patayan sa Davao, no, nag-umpisa noong si Digong presidente, at kadalasan sa mga kaso ni Digong ay sa Davao nanggaling. Mga napaka-imposible naman. Ganito, tanungin ko kayo. Napaka-imposible na ang kaso ni Digong ay nung mayor siya. Maraming pinatay nung mayor siya. Tapos, noong naging presidente siya, pinagpatuloy at mas pinalaki nila itong killing groups. Kung naalala niyo mga kababayan, itong tinatawag na extrajudicial killings or AJK ni Digong nung mayor pa siya. So, nung mayor siya, si Sara ay vice mayor, correct me if I'm wrong, no? So, bakit si Digong inakusahan ng pagpatay noong siya ang mayor? So, noong 2016, naging presidente siya, mas lalong lumaki ang kanyang network, mas lalong lumawak ang kanyang pag-utos ng patayan kasi presidente na siya. So, napaka-imposible naman na nilaktasan. So, bakit kaya nilaktasan at hindi sinama si Sara sa 10 na redacted noon na ngayon ay pinangalanan na ng ICC, mga kababayan? So, posible kaya mga kababayan na si Sara ay may ibang kaso bukod sa 10 na yan kasama si Digong? Ako'y nagtatanong lang, hindi ba kaya mga kababayan na merong special warrant of arrest si Sara na hiwalay siya sa 10 na may listahan ngayon na nilabas ng ICC na kasali nga si Bongo at si Bato? Kasi napaka-imposible naman mga kababayan. Yung Chief of Police ng 2016 hanggang 2022 sa Davao nasali, si Danao. Biruin nyo 2016 to 2022, si Bato ang Chief of Police. Pinalitan siya ni Danao, so kasali si Danao. So, yung mayor sa Davao, hindi. Sino bang mayor sa Davao nung presidente si Digong? Yan ang tanong ngayon mga kababayan. Yung Chief of Police sa Davao, nasali sa Crimes Against Humanity ni Digong. Pero yung mayor sa Davao, hindi kasali. Sige nga, samantalang itong witness na si Arturo Las Cañas, itinuro si Sara na siya ang pasimuno. At take note mga kababayan, si Arturo Las Cañas ay nasa dahig ngayon. Nandun po siya. Witness po sila kasama si Edgar Matubato, Arceo at si Garma. Diba? Nako mga kababayan, baka kaya panghuli si Sara kasi nasa power pa? Ito mga kababayan, opinion ko lang ito. Aking opinion ito, personal opinion ito. Posible kaya na si Sara ay hindi pa sinali
dito sa 10 na may sa 10 na co-perpetrators ni Digong dahil si Sara ay nasa power pa. Sa ngayon sa mga nagtatanong, bakit Kent, di ba nasa pwesto pa naman si Bongo at si Bato? Senador lang naman yan eh. Si Sara kasi mahirap, vice president yan. So, ibig sabihin, makapangyarihan nga naman. Mahirap nga naman. Di ba? So, paano kaya mga kababayan, pagbaba ni Sara ngayong 2028 bilang vice president, ay siya naman ang sunod na isyuhan ng ICC ng warrant of arrest. Nagtatanong lang ha, ito mga kababayan, lahat ng sasabihin ko tatandaan ninyo. Lahat pa naman ng mga naging opinion at reaksyon ko ay nagkakatotoo. Hindi ko naman kayo ini-encourage na maniwala at pinipilit na paniwalaan ako. Pero kadalasan po sa mga sinasabi ko ay nagkakatotoo. 'Di ba? Una, naalala nyo noon, ang sabi ko nga, si Bato, habang wala pang warrant, sana magbago na siya, ilaglag na si Digong, mag-witness siya. So hindi siya nakinig, kalaunan, biglang sabi ni Boying, may warrant na nga si Bato. Nung nakaraang araw lang, kung naalala ninyo, nag-react din po ako patungkol kay Bongo. Sabi ko nga, si Bongo, hanggat wala pang warrant, pwede pa siyang maging state witness katulad kay Garma, malaki po ang papel ni Bongo. Kung mag-state witness siya, ligtas siya. Pero ang problema lang mga kababayan, nandoon na nga. Ilang araw nakalipas, biglang naglabas ang ICC ng listahan na kasama si Bongo doon sa kapwa or kasama sa akusado ni Digong sa crimes against humanity or co-perpetrators. Diba? So, Kent, nabanggit ni Las Cañas na pinapatuloy ni Sara ang AGK sa Davao nang siya ay in-interview. Totoo po yan, mga kababayan. Binigkas po ni Arturo Las Cañas yan. Nung naging presidente si Digong at naging mayor si Sara po ang sumalo. Kaya nga, which is nandun si Ramil Madriaga, siya ang sumalo eh. Pagkatapos nung naging presidente na ang tatay. At nung bumaba ang tatay, doon na pinagkatiwala lahat ni Digong kay Sara itong mga goons niya. Mga sanggano daw. Sabi ng Tulfo Brothers, mga sanggano. Ito Puno dito ng Plantokhang eh. Nung nakaupo siya as mayor, noong 2012, pinapuwit niya si Bato de la Rosa as chief of police ng Davao City. Sinabi sa akin ni Bato de la Rosa na nag-craft sila ng panibago ngayong extrajudicial killing na campaign against illegal drug, in which is Tok-Tok Hangyo, meaning Tokhang, mga target personalities illegal drug, lalo pa mga gumagamit ng shabu at nagbibinta. Sabi niya, kinahapan ninyo, ilubong ninyo ang target para ang kaso, missing person lang. Nakita ninyo? Ang utos daw ni Sara, ingatan ninyo ang target, tapos ilibing ninyo pag napatay para ang kaso missing person. So, sa mga nagtataka dyan, na may mga ganon na nag-missing, alam nyo na. Lako. Mga kababayan, kung naalala ninyo, sino ba yung hinahanap ng anak na biglang nawala? Naalala nyo mga kababayan, yung isa sa mga nag-witness kay Dilima na bumaliktad? Di ba kung naalala ninyo, mayroong witness si Dilima bukod kay Kerwin Espinosa. Kung naalala ninyo, Ma'am Viola ng Sirisa Force, silo po at sa Sirisa Force. Kung naalala ninyo mga kababayan, mayroong testigo laban kay Dilima na nagdiin kay Dilima kaya nakulong si Dilima ng 7 taon na biglang nawala at hindi na nagpapakita kasi noong hindi nakikita, na biglang nawala at hindi na makita at ang pamilya ay nagwo-worry na until now hindi nila natagpuan kung nasaan ang tatay nila. Kasi mga kababayan, nagbago kasi ng statement itong naturang tao na witness dapat kay Dilima para mabulok si Dilima sa kulungan, mga kababayan. Ngunit ang nangyari ay biglang nag-missing nung nalaman, mga kababayan,
na bumaliktad na itong witness kasi nga nakonsensya. Gusto nyong malaman yung totoo, mga kababayan? Baka si Gutesa nakabaon na din. Ito nga, mga kababayan, yung tanim kaso ni Dilima, yung nagsalita na, di ko alam kung general ba yun or ex or retired general, na biglang nagbago, ito mga kababayan, according kasi kay Arturo Las Cañas, Kompleto ka na, Mr. President. according kay Arturo Las Cañas, utos daw ni Sara, targetin ang mga adik at mga gumagamit. So, walang due process yun kasi tinarget. Kung mapagkamalan ka lang, patay ka. So, ang sabi pa daw ni Sara, iligpit at ilibing para ang mangyari, missing person lang. So, saan nila iligpit at ilibing? Doon sa Laod Quarry. Diba sa Laod? Sabi nga ni Dilima, buti nga ma'am, ni Las Cañas, buti nga ma'am, at ni Edgar Matubato, buti ma'am, hindi ka umakyat sa taas kasi kung umakyat ka, nandun na kami nakaabang, rakrakan ka sana namin, mababaon ka doon, patay ka talaga. Buti hindi ka tumuloy sa taas. Nako, patay. Ito po mga kababayan. Ito. Witness. Laban kay Dilima nawawala. Ito sana. Iniimbestigahan na ng PNP ang kaso ng dating police official na si Jerry Valeroso na halos 2 buwan lang nawawala. Nagbabalik si Andrea Salve para sa detalye. Kinumpirma na ng PNP ang napapaulat sa social media tungkol sa umano'y pagkawala ni retired Police Brigadier General Jerry Valeroso, isa sa mga tumayong witness laban kay dating senador at kasalukuyang ML Party List Representative Laila Dilima sa isa sa kanyang drug cases. Ayon kay PNP PIO Chief Colonel Randolph Tuanyo, na ipablotter ito sa Malabon ng anak niya noong April 10. At sinabi raw nito sa anak na may ikinakabit silang CCTV sa lugar pero kalaunan ay hindi na ito makontak. Sinabi ni PNP Chief General Romel Marbil, iniimbestigahan na ito. Pa-check lang namin kung paano nangyari doon. Di ba yung malapayos ko na, we will give you updates po. Base sa nakuhang impormasyon ng Billionaire News Channel, may tracker team na mula sa Malabon PNP ang nagpunta sa Cavite para maghanap ng CCTV footage. Sa lumabas kasing po sa social media, hapon noong April 6 huling nakita ang sasakyan ni Valeroso sa Kawit, Cavite. 4 na araw naman ang nakalilipas nang mag-post ang nagpakilalang asawa nito na si Nida Valeroso. Humihingi ng tulong para mahanap ang kanyang asawa. Nakausap namin siya pero tumangging magpa-interview. December 2023 nang bawiin ni Valeroso ang kanyang testimonya laban kay Dilima. Sa kanyang pag-recant, sinabi niyang matagal na niya itong gustong gawin. Pero dahil sa takot para sa sariling buhay at sa kanyang pamilya, nawalan siya ng lakas para umatras. Para sa agenda, Andrea Salve, Billionaire News. Kita ninyo? Yun kasi mga kababayan, si retired Brigadier General Biroso, no? Biroso ba pangalan nun? General Jerry nakalagay dito, Valeroso. Ayan. Si retired Brigadier General Jerry Valeroso ay ginawang witness laban kay Dilima para makulong si Dilima. So ngayon mga kababayan, ito pa lang si General o retired General o Brigadier General Jerry Valeroso ay matagal nang gustong mag-recant. Ibig sabihin, bawiin niya ang kanyang nasabi na si Dilima ay drug lord o drug protector. So gusto man niyang gawin, hindi niya magawa-gawa kasi natatakot siya sa mangyari sa kanyang pamilya. So ngayon mga kababayan, napilitan siyang sabihin na si Dilima ay drug protector addict katulad din kay Kerwin Espinosa. So ganyan din ang sinabi ni Kerwin, kalaunan nung bumaba na si Digong at si PBBM na ang presidente, kaharap na ni Kerwin si Dilima. Ang sabi ni Kerwin, Ma'am Laila, pasensya na, sana mapatawad mo ako. Napilitan lang akong ipitin ka dahil kapalit po ay ang aking pamilya. Bukod dyan mga kababayan, nawawala mga kababayan itong si Jerry Valeroso, hindi natin alam kung nasaan na ito ngayon mga kababayan. Naku, parang konektado ito mga kababayan, konektado. So, dahil doon, according dito kay Las Cañas, ganun ang sabi, na utos daw. Gusto lang
Ito In person lang. Si Vice President Sara Duterte naman, inakusahang nagpasimula ng Oplan Tokhang nung siya'y mayor pa ng Davao City. Oo, Ma'am Inilahan Ashley dyan Kay. ng nagpakilalang dating miyembro ng Davao Death Squad sa pre-trial investigation ng International Criminal Court. Dawit din sa mga alegasyon ang leader ng Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo Kibuloy at ilang nakaupong senador. Panawagan ko po sa Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na mag-iingat po at huwag po magkumpiyansa talaga sa halimaw ng Davao na si Vice President Sara Tambalos Duterte. Mga traidor po itong mga ito at Humarap sila sa kanya sa media mula sa di binanggit na lugar sa labas ng bansa Ma'am kung saan Chai-Chair, natapos Ma'am Viola. na ang pre-trial investigation sa kanya ng International Criminal Court Office of the Prosecutor. 186 pages daw ang kanyang affidavit at may binigay pang notebook na naglalaman ng lahat ng nalalaman niya sa mga pagpatay na iniutos umano ng dating Pangulong Duterte, maging mga alegasyon laban sa mga anak nitong sina Vice President Sara at Congressman Pulong Duterte. tinanggap ito ng Office of the Prosecutor as exhibit. Meron ako mga graph na ginawa ko about the delays in anti-crime task force, Genius Crime Task Force, and nung naging mayor si Sara Duterte. Ayon kay Las Cañas, kasunod ng mga pag-usisa ng media sa mga riding in tandem sa Davao City na pumapatay noon at walang nag-iimbestiga, nilikha ni Sara Duterte nang siya nang naging Davao City Mayor ang Oplan Tokhang. Siya nga pasimuno nitong Oplan Tokhang Nung nakaupo siya as mayor, noong 2012, inapuwit niya si Bato de la Rosa as Chief of Police ng Davao City. Sinabi sa akin ni Bato de la Rosa na nag-craft sila ng panibago ngayong extrajudicial killing na campaign against illegal drug, in which is Tok-Tok Hangyo, meaning Tokhang, Tokhang. mga target personalities illegal drug, labi na lalo pa ang mga gumagamit ng shabu at saka nagbibinta. Sabi niya, tinapan ninyo unya ilubong ninyo ang target para ang kaso missing person lang. Di ba? Ingatan ninyo, tapos ilibing ninyo ang target para missing person lang. Patay kayo dito. Nako, wait lang mga kababayan. Ha? Delikado yan. Mga kababayan. Delikado. Delikado talaga. No? Nakakain tuloy ako ng balahibo. Ma'am Viola, hello po at sa Serisa Force, and kay Ma'am Bale, hello po sa iyo ma'am, and kay Ma'am Chai-Chair, ayan. And kay Axel Sinin, ayan, mega love shoutout sa iyo dyan, and kay TVNM, ayan, and kay GR, mega love shoutout, and kay Ma'am Sonia Servano. Nakita ninyo mga kababayan, kaya posible kaya na si Sara ay may special or second batch, no? Kung merong unang batch, itong 10 na kabilang kay Digong, baka may second batch pa ang ICC, mga kababayan. Ako po, patay kayo dito. Kasi dawit nga, sabi ni Arturo Las Cañas, kasama si Kibuloy. Ala, Diyos ko, mga kababayan, patay ka dito, Lustay. Nako po.